Alam ng mga galing sa kulungan na ang pag-hold up ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera. Lalo na kung babae ang bibiktimahin mo. Dahil bukod sa mabagal silang mag-react, palaki rin ang dibdib nila pero walang utak. Palagi nilang ibinibigay agad ang pera nila nang hindi na nag-iisip. Kaya naman, kumilos na ako kaagad. At gaya ng inaasahan, 1 taon akong nagbilang ng rehas sa kulungan. Dahil isa palang babaeng pulis ang hinold up ko. Pagkalipas ng 1 taon, nakalaya na ako. Ang plano ko sana ay magbagong buhay. Pero nang makita ko ang natitirang 5 piso sa bulsa ko, naisip ko, bakit hindi na lang ulit ako mang-hold up? Ang pinakamasama ng mangyayari ay babalik lang ulit ako sa kulungan. Tutal, libre naman ang pagkain at tirahan doon. Pero ang hindi ko alam, sa loob ng 1 taon na nasa loob ako, nagbago na pala ng husto ang mundo. Nagkalat na sa mundo ang iba't ibang demonyo at halimaw. Gabi-gabi, may mga masasamang espiritong gumagala. Pero hindi ko iniisip ang mga yon. Ang gusto ko lang ngayon ay mapuno ang tiyan ko sa lalong madaling panahon. Kaya dala ang nag-iisa kong 5 piso. Bumili ako ng sirang espadang gawa sa pitchwood sa tabi-tabi at umalis na. Siguro dahil hating gabi na, kanina pa ako pagala-gala sa kalsada. Pero wala man lang katao-tao. Kahit anino ng multo, wala akong makita. Habang nagrereklamo ako na kahit pag-hold up ay napakahirap na. Sa wakas, may natano akong isang anino sa di kalayuan. Nakatayo lang siya roon, may kung anong itim na usok na tila pumapalibot sa katawan niya. Pero dahil sobrang dilim, hindi ko na ito binigyan ng pansin. Ang nasa isip ko lang, sa wakas, makakakain na ako. Kaya naman, sumugod na ako dala ang espadang gawa sa pitchwood. Ginamit ko ang isang kamay para sakalin ang babae. At idiniin ko naman sa leeg niya ang sirang espadang kahoy gamit ang isa ko pang kamay. Huwag kang gagalaw, hold up to, akin na ang pera mo. Sa di kalayuan, natulala ang ilang exorcist na balak sanang hulihin ang babaeng malayno. Paging ang babaeng malayno ay natulala rin. Anong nangyayari dito? Galit na galit ang mukha ko habang nagpatuloy ako sa pagsasalita. Bilis, ibigay mo lahat ng pera mo. Kung hindi, sasaksakin kita. Namutla ang mukha ng babaeng multo. Sa nakakatakot niyang mga mata ay may bahid ng pagkalito. Matagal-tagal bago siya nakabawi sa pagkabigla. Siya, hino-hold up pala siya. Maging ang ilang exorcist na nagtatago para hulihin ang babaeng multo ay natauhan din. Maingat na nagsalita ang pinuno ng mga exorcist. Susmar Joseph, manghuhold up ng babaeng multo sa kalaliman ng gabi. Kung hindi yan astig, ano pa kaya? Sumang-ayon din ang babaeng exorcist sa likod niya. Nakakahiya, tayong mga exorcist, kahit magtulungan pa, ay nag-aatubili at hindi nangangahas na galawin ang babaeng multo. Pero itong lalaking to, mag-isa lang siyang sumugod. Siguradong magaling to, may pabuya na 10,000 piso ang babaeng multo na yan. Mukhang hindi na naman natin makukuha ang perang yun. Kasi naman, kulang tayo sa galing at duwag tayo. Tingnan mo nga siya, ang angas. Samantala, ang babaeng multo ay hindi alam ang gagawin. Naisip niya, naglakas loob ang lalaking ito na magpakita sa gabi. At buong tapang niya akong hinawakan, ako na isang babaeng multo. Ibig sabihin, hindi lang siya hindi takot sa multo, kundi malaki rin ang tiwala niyang kaya niya akong talunin. Sa pag-iisip nito, naramdaman ulit ng babaeng multo ang hindi komportableng pakiramdam sa kanyang leeg. Iyon ay ang sirang espada na gawa sa pitchwood na nakadikit sa leeg niya. Nagdudulot ito ng pakiramdam na parang nasusunog. Kung hahayaan niyang isaksak ng taong ito ang espada sa kanyang leeg. Kahit hindi man tuluyang maglaho ang kanyang kaluluwa, siguradong malubha siyang masasaktan. Matapos ang mabilis na pagsusuri sa sitwasyon, nagpa siya ang babaeng multo na sumuko. Huwag mo akong saktan, bibigyan kita ng pera. May bahid ng kilabot sa kanyang boses. Pero dahil pera lang ang gusto kong makuha para makaalis, hindi ko na masyadong pinag-isipan pa. Sa halip, medyo nagyabang pa ako. Talagang ang duwag ang mga babae. Hala, natakot ko pa yata ang sarili ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Mukhang may potensyal talaga akong maging isang mabangis na magnanakaw ah. Kinapaka pa ng babaeng multo ang kanyang sarili. At maya-maya may dinukot siyang isang dakot na perang papel. Itinaas niya ang mapatlan niyang kamay at iniabot sa akin na nasa likod niya. Agad kong hinablat ang perang papel. Kumunat ang noo ko. Galit na sinabi, anong gagawin ko sa perang papel na to? Niloloko mo ba ko? Natulala ang babaeng multo. Perang papel lang ang meron ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang taong tulad mo ay pagnanakawan ako para lang sa perang papel. Ngayon, ako naman ang natulala. Perang papel lang ang meron ka. Ano ka, multo, para magdala ng ganito karaming perang papel? Naisip ng babaeng multo. Anong ibig niyang sabihin na akala ko multo ako? Bigla, tila may naunawaan ang babaeng multo at sinabi sa isang malamig na boses. Hindi mo ba alam na isa akong multo? Kasabay nito, biglang kumalat ang kanyang nakakatakot na aura. Isang nakakakilabot na lamig ang naramdaman ko. Hindi ko napigil ang manginig sa takot. Napalunok ako ng laway. Sabi ko sa sarili ko, imposible. Hindi naman siguro ako ganoon kamalas, di ba? Sa lahat ng pwedeng hold upin, multo pa ang natsyempuhan ko. Matapos kong kumalma, naglakas loob akong sumagot. Porket sinabi mong multo ka, maniniwala na agad ako. Paano mo mapapatunayan na isa kang ang multo? Papatunayan ko sa'yo. Pagkasabi niya noon, may mga lumagutok na tunog mula sa leeg ng babaeng multo. At habang hindi gumagalaw ang kanyang katawan, ang kanyang ulo ay dahan-dahan at swabe na umikot paarap sa likod.
At nagkatitigan kami. Sa sandaling iyon, napagtanto kong masama pala talaga ang krimen. Lalo na ang pagnanakaw, pagsisisi, sobra-sobrang pagsisisi. Nagkunwari akong kalmado at nagsalita pa rin ng mayabang. Ano, ang galing mo palang pumihit ng ulo, para mapatunayan mong isa kang ang multo, ano? Isang nakakatakot ng ngiti ang sumilay sa labi ng babaeng multo. Pagkatapos, hinawakan ng mapatla niyang mga kamay ang sarili niyang ulo. At itinaas ito mula sa kanyang leeg. Dahan-dahan niyang inilagay sa pwesto ng kanyang puweten. Pagkatapos ay isinuot niya ang ulo sa kanyang kwitan. At gumawa ulit ng nakakatakot na mukha. Dinukot pa niya ang kanyang mga mata. At inilagay sa kanyang palad. Sige na. Tama na yan. Naniniwala na ako. Sa totoo lang, noong pinahit mo pa lang ang ulo mo, naniniwala na ako. Dahil naniniwala ka na pala, edi mamatay ka na. Habang sinasabi ito, ibinuka niya ang kanyang malaking bibig. Noong akmang kakagayitan na ako ng malaking bibig ng babaeng multo. Sumigaw ako ng malakas. Sandali, may ipapakita ako sa iyong maganda. Natigilan ng babaeng multo. Magandang bagay. Binitawan ko ang kamay kong nakahawak sa leeg ng multo. Dahan-dahan kong ibinaba ang zipper ko. Nanlaki ang mga mata ng babaeng multo. Mukhang may ipapakita nga siyang magandang bagay sa akin. Pero sa sumunod na sandali, isang malakas na agos ng ihi ang bumulwak. Agad na napasigaw sa sakit ang babaeng multo. Para siyang binuhusan ng asido sa mukha. Sa tindi ng sakit, agad na lumipad palayo ang ulo niya. Buti na lang alam kong mabisa ang ihi ng binata laban sa mga multo. At buti na lang, binata pa ako. Galit na galit ang babaeng multo. Gustong lumipad pabalik ng ulo niya para atakihin ako. Pero nakita niya akong mariing idiniin ng bali kong espada na gawa sa pitchwood sa leeg niya. Huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Baka hindi ka mapatay ng ihi ng binata. Pero kapag itong espada kong gawa sa pitchwood ang itinarak ko sa leeg mo, siguradong hindi mo kakayanin. Agad na huminto sa pagsugod ang ulo ng multo. Initigan ako ng masama ng babaeng multo at sinabi, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Noong una, gusto lang kitang pagnakawan. Ngayon, gusto kong iligtas ang buhay ko. Wala akong pera ng mga buhay. At basta't bitawan mo lang ang katawan ko. Hindi kita sasaktan. Akala mo ba 3 taong gulang na bata ako? Sinasabi ko sa'yo, galing na ako sa kulungan. Gusto mo akong lokohin. Sa oras na bitawan ko ang katawan mo, agad mo akong papatayin, maniwala ka man o sa hindi. Nanahimik ang babaeng multo, dahil tama ang sinabi ko. Pero bilang isang multo, isang babaeng multo, patitiis ba niya ito? Kung gayon, ano ba talaga ang gusto mo? Pasigan na tanong ng ulo ng babaeng multo habang lumulutang sa hangin. Alam ko rin, na hindi solusyon ang basta nalang hawakan ang leeg ng babaeng multo. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko at tumawag sa isang numero. Hello, 110 po ba ito? Ano kasi, nakidnap ko po ang isang babaeng multo. Medyo hindi po kami magkasundo ngayon. At medyo awkward din po. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Pwede po ba kayong pumunta rito? Hindi inaasahan ng babaeng multo na tatawag ako ng pulis. Dapat ninyong malaman, sa mundong ito na puno ng mga multo at halimaw. May mga taong espesyalista sa pagharap sa mga ito. Nahahati ang mga taong ito sa opisyal at hindi opisyal. Ang mga hindi opisyal ay ang mga paring Daoist, Monghe, Onmyoji, Exorcist, at mga katulad nila. Ang opisyal naman ay isang departamentong itinatag sa ilalim ng pamamahala ng pulisya, na kumukuha ng mga may espesyal na kakayahan para harapin ang iba't ibang uri ng demonyo at multo sa lungsod. Pagkatapos kong tumawag ng pulis, agad na nagpadala ang Spirit Police Department ng mga Spirit Police. Sa mga sandaling iyon sa kalye, hindi pa bumabalik ang ulo ng babaeng multo sa katawan nito. Habang lumulutang, tumingin sa akin ang ulo at nagsabing, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi niya inasahan na tatawag ako ng pulis. Dumating na ang mga pulis espirito. Ang isang babaeng multong tulad niya ay madarakip lang para ikulong. Dahil madalas siyang manakat ng tao, nilabag niya ang mga patakarang itinakda ng mga pulis espirito para sa mga demonyo at halimaw sa mundo ng mga buhay. At sa oras na may lumabag, aarestuhin at paparusahan sila ng mga pulis espirito. Wala akong masamang balak, gusto lang kitang isuko sa mga pulis espirito. Walang magawang sinabi ng babaeng multo. Sino ba talaga sa atin ang nasa panganib ngayon? Kinidnap mo ang katawan ko, at nakatutok sa katawan ko ang isang espadang gawa sa pitchwood. Tapos sasabihin mong hindi ka ligtas. Tumawag ka pa ng pulis. Akala mo ba gusto ko to? Kung bibitawan ko ang katawan mo ngayon, hindi mo ba ako papatayin? Seryoso ring sinabi ng babaeng multo. Sinabi ko na, bitawan mo ang katawan ko. Hindi kita sasaktan. Ngumuso na lang ako at nagpatuloy sa paghihintay sa mga pulis espirito. Hindi ko man lang niluwagan ang pagkakahawak ko sa espadang gawa sa pitchwood. Nakatutok ito mismo sa leeg na walang ulo. Kahit anong sabihin ng ulo ng babaeng multo mula sa kabilang banda. Hindi talaga ako nakinig. Halos masiraan na ng bait ang babaeng multo. Kadalasan, siya ang gumagawa ng masama. Hindi niya inasahan na ngayong araw, siya naman ang kikidnapin. At sa mismong sandali ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang sasakyan ng pulis ang dumating. Bumaba ang ilang pulis espirito. Pagkalapit ng mga pulis espirito, medyo natulala sila sa eksenang nakita nila. Ang kapitan na namumuna ay may hawak na baston na puno ng mga nakaukit na sagradong simbolo. At pinatibay pa ng mga papel na anteng-anteng, saka lumapit. Tiningnan niya ang lumulutang na ulo ng multo.
Saka ang katawan ng babaeng multo na hawak ko at sinabi, "Anong nangyayari dito?" Suminghal ang babaeng multo at sinabi, "Kinidnap niya ako." Agad akong tumutol. "Anong kidnap? Ikaw na multo ka, lumalabas ka kung gabi para manakat ng tao." "Nandito ako para disiplinahin ka." Napairap sa galit ang babaeng multo. "Malinaw na sinabi mo kanina na holdupper ka. Humingi ka pa nga ng pera sa akin. Ano namang kabalbalan yan? Bakit naman kita huholdupin? Isa ka lang namang babaeng multo. Para humingi ng pera ng patay. Para gastusin sa kabilang buhay. Hinding-hindi ko aaminin na isa akong kidnapper." Sa sandaling iyon, hindi na alam ng babaeng multo kung ano ang sasabihin. Hindi niya ako kayang talunin sa argumento. Ang nagawa na lang niya ay titigan ako ng masama dahil sa galit. Halata namang mas naniniwala ang mga spirit police sa sinabi ko. Tutal, ang pagnanakaw sa multo ay isang bagay na talagang imposible kung iisipin mo. Isang batang babaeng spirit police na maikli ang buhok ang lumapit. Tinitigan niya ang ulo ng babaeng multo at sinabing, "Ikaw na multo ka, sinusubukan mo pang baliktarin ang mga pangyayari dito. Pagnanakaw sa multo, tanga ba siya para hold upin ka?" Tumingin ako sa babaeng spirit police at sinabi, "Hindi rin naman pwedeng ganyan ang sabihin. Hindi mo naman siya talaga hold upin, di ba? Anong kinatatakot mo?" Pagkatapos magsalita, tumingin ang babaeng spirit police sa ulo ng babaeng multo. "Ibalik mo ang ulo mo sa katawan mo. At sumama ka sa amin. Huwag mo nang isipin pang lumaban, ha?" Halatang ayaw pumayag ng babaeng multo. Galit siyang sumigaw, "Kayo lang. Sige, subukan nyo." Nang makita ko kung gaano siya kayabang, sumimangot ako at idiniin ng malakas ang sirang pitchwood sword. Itinutok ko ito sa leeg ng katawan ng babaeng multo at sinabing, "Makinig ka sa kanila, gawin mo ang sinabi nila. Kung hindi, itatarak ko to, maniwala ka man o sa hindi." Agad na naduwag ang babaeng multo. Tinitigan niya ako ng masama, dahil wala siyang magawa. Ang ulo ng multo ay napilitang lumipad pabalik, at bumalik sa katawan nito. Sa sandaling iyon, sumenyas ang pinuno ng mga spirit police. Inilabas ng babaeng spirit police at ng kasama niya ang isang espesyal na posas. Lumapit sila para isuot ito sa babaeng multo. Nang makita ko ang eksenang iyon, sa wakas ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Pagkatapos, dinala ng dalawang spirit police ang babaeng multo sa sasakyan ng pulis at ikinulong siya roon. Lumapit sa akin ang babaeng spirit police na may hawak na sobra, iniabot ito, at sinabing, "Salamat sa iyong tulong para sa kaligtasan ng aming lungsod." Natigilan ako, isang makapal na bungkos ng pera. Siguro mga 10,000 ito. Ang bilis naman ng swerte. Hindi ko talaga to inaasahan. Punyeta, hindi lang ako hindi nakulong sa pagkidnap sa babaeng multo. May pera pa, biglang kumislap ang mga mata ko. "May kita dito ah." Kinapa ko ang 10,000 piso sa bulsa ko. Hindi maipaliwanag sa salita ang excitement na nararamdaman ko. Tapos, napapalo ako sa hita ko. Multo lang naman pala eh. Para kumita ng pera, susugurin ko na. Mula noon, isang pogi ang tumahak sa landas na hindi naman krimen. At may bayad pa, ang landas ng isang matapang na mandirigma na walang atrasan. Ngayong may pera na ako, naisip kong kumain muna ng masarap. Pero hating gabi na ngayon, saan pa ba ako makakahanap ng bukas na kainan? Nang mga sandaling iyon, hinabol ako ng ilang exorcist na kanina pa nagtatago sa dilim. Sabi ng leader nila, "Tol, lupit mo, paano mo nagawang labanan mag-isa ang babaeng multo gamit lang ang isang sirang pitchwood sword?" Tiningnan ko ang mga taong lumapit at nagtanong, "Sino kayo?" "Magpapakilala kami, mga exorcist kami, mga trainee pa lang, kumbaga. Bumuo kami ng isang maliit na team. Ang tawag ay Dark Knight Squad. Espesyalidad namin ang pagharap sa mga masasamang demonyo, halimaw, at multo. Kapalit ng bayad at mga gantimpala. Ako ang leader nila. Ako si Lian." Sabi ko, "Bakit hindi kayo kumilos kanina?" "Brad, hindi kami kasing tapang mo. Unang beses naming makaharap ng babaeng multo. Kaya, kumunat ang noo ko at sinabing, na para bang hindi ko rin ito unang beses." Pagkasabi ko yun, lalo silang nagulat. Tuwang-tuwang sinabi ng babaeng exorcist, "Astig, unang beses mo rin palang humarap sa multo. Wow, kung ganun, ang tapang mo naman." Ipinasok ko ang dalawang kamay ko sa bulsa at nagkunwaring seryoso. "Wala lang yun. Isang multo lang naman." Nagmamadaling sinabi ni Lian, "Brad, pwede mo bang ituro sa amin ang mga nalalaman mo? Handa kaming matuto. Ito, kapag haharap sa multo. Una sa lahat, huwag kayong matakot. Aling multo ba ang hindi tao noong nabubuhay pa? At sinong tao ba ang hindi nagiging multo kapag namatay? Anong dapat ikatakot doon? Dahil ginagawa nyo naman to para sa pera. Mas lalong hindi kayo dapat matakot. Dahil kung tutuusin, sa pagitan ng kahirapan at multo, mas nakakatakot ang maging mahirap. Brad, tama ka sa sinabi mo. Ano, gusto mo bang sumali sa grupo namin, ang Dark Knight Squad? Ikaw ang gagawin naming leader." Sabi ni Lian. Nag-isip ako ng isang segundo at agad na tumanggi. Ang dahilan ay, bakit ko naman hahatiin ang perang kikitain ko? Sakto namang, ang police car na kumuha sa babaeng multo ay paparating sa isang intersection. Nakita ang isang pulang sedan chair na buhat-buhat ng 4 na maliliit na multo. Nasumugod mula sa gilid, at direktang bumangga sa police car. Ang pulang sedan chair ay nanatiling walang pinsala, pero biglang tumaob ang police car. Sa loob ng isang leksyan, isang magandang babaeng multo ang tumatawa ng nakakakilabot.
Katabi niya ang isang lalaking spirit police na walang malay. Dinala na siya para ikasal. Nang makalabas na ang iba pang spirit police mula sa sasakyan, wala na ang pulang lekchan. Nakatakas na rin ang babaeng multo. Sa galit, kinuha agad ng babaeng spirit police ang kanyang radyo at sumigaw. May lumitaw na pangkasal na lekchan sa Chunfeng intersection, tinangay ang isang spirit police. Nakatakas din ang multong nahuli namin. Humihingi kami ng backup. Samantala, sa kabilang banda, balak ko sanang magpaalam sa mga exorcist na iyon. Pero naisip ko, dahil nagpasya na akong labanan ang mga multo, kailangan kong matuto pa ng husto. Kaya nagtanong ako, nga pala, pagdating sa pagharap sa mga multo, anong sandata ang pinakamabisa? Syempre, alam ko na yan. Gusto ko lang subukan ang kaalaman ninyo. Ganoon pala, para sa mga multo, ang pinakakaraniwan ay ang espadang gawa sa kahoy ng peach. Lalo na kung galing sa 100 taong gulang na puno ng peach, iyon ang pinakamahusay. At kapag ang 100 taong gulang na kahoy na iyon ay tinamaan ng kidlat, iyon na ang pinakamataas na uri ng espadang gawa sa kahoy ng peach. Bukod sa espadang gawa sa kahoy ng peach, mayroon ding mga antang-antang na panlaban sa multo, mga selyong pamatay multo, at mga baston na pansupil sa demonyo. Mayroon ding pulang lubad at bagwa mirror. Nag-uunahan sa pagsagot ang mga exorcist. Ako naman, tahimik na tumatango at tinatandaan ang lahat. Magaling. Sa totoo lang, wala kayong problema sa kaalaman sa larangang ito. Ang kulang lang sa inyo ay tapang. Natuwa ng husto ang grupo nang marinig iyon. Pagkatapos, sinabi ng babaeng exorcist, pwede niyo po bang ipakita ulit sa amin kung paano lumaban sa multo? O kaya, maghahanap kami ng isang multo. Tapos ay gagabayan niyo kami. Sabi ko sa sarili ko, paano ko naman lalabanan ang multo? Isa pa, wala pa nga akong nabibiling gamit. Habang nag-aalala ako dahil dito, hindi kalayuan, isang pamilyar na babaeng multo ang mabilis na papalapit. Nang makalapit ang babaeng multo at makita ako, bigla siyang natigilan. Natigilan din ako. Pagkatapos, ngumiti ako at sinabi sa babaeng multo, kung hindi pa tadhana ang tawag dito, ewan ko na lang. Yung babaeng multo, litong-lito rin. Ano to, round 2. Nakatakas ang babaeng multo mula sa police car. Hindi niya inasahan na magkikita pa kami ulit. Aba, tuwang-tuwa siya, ano? Hindi ko inaasahang magkita ulit tayo. Ang malas mo naman, nang maalala niya na kinidnap ko siya dati. At sinaktan pa gamit ang ihi ng binata. Nag-init agad ang ulo ng babaeng multo. Napangisi rin ako at sinabing, hindi ko rin naman inaasahan na magkita ulit tayo. Mukhang gusto mo kong bigyan ng pangalawang pagkakataon para pagkakitaan ka, Tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang malas. Habang nagsasalita, inilabas ko ang bali kong espada na gawa sa peachwood. Dahil sa nakita, tuluyang natulala ang babaeng multo. Anong nangyayari? Yung lalaking to, kanidnap ako dati. Iba't dahil nagkamali lang siya. Inakala niyang tao ako. Bakit ngayong nagkita kami? Kahit alam niyang multo ako. Ganito pa rin siya ka-agresibo. Huwag mong sabihin, nagsinungaling lang siya sa akin noon. Alam mo, pagdating sa pera, minsan, mas nakakatakot pa yan kaysa sa multo. Basta't para lang magkapera, gagawin ko nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, habang mahigpit kong hawak ang sirang espada, sa mga mata ko, hindi isang nakakatakot na babaeng multo ang nakikita ko, kundi isang naglalakad na 10,000 piso. Yung ilang intern na exorcist naman, sobrang kinakabahan habang nanunood sa gilid. Napabuntong hininga si Lian. Hindi ka talaga pwedeng hindi humanga. Tingnan mo naman ang dating niya. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon yan. Tumango ang babaeng exorcist. Ang angas niya. Hindi man lang siya natatakot sa babaeng multo. Para na silang mga fanboy at fangirl ko. Ang hindi nila alam, ang idolong hinahangaan nila ay walang alam na kahit anong mahika o pagsasanay. Ang tanging meron lang ako ay ang tindig ng isang siga. Sa pagharap niya sa akin ng ganito, medyo kinabahan din ang babaeng multo at sinabi, ordinaryong tao ka lang ba talaga? Hindi ka ba natatakot sa akin? Babaeng multo ako. Tiningnan ko ang babaeng multo at sinabi, hindi naman ako takot sa'yo dati pa, lalo na ngayong nakaposas ka pa. Natigilan ang babaeng multo. Nang tumingin siya sa ibaba, bigla siyang nataranta. Noon niya lang naalala na suot niya pa pala ang espesyal na posas. Paano na to? Nakakabit ang espesyal na posas sa dalawang kamay niya. Kahit na gustuhin niya akong saktan, mahihirapan siya. Tumawa ako ng nakakaloko, at dahan-daang lumapit sa babaeng multo. Habang tinitingnan ako ng babaeng multo sa ganitong ayos, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinilabutan. Sabi nga nila, ang tao ay may 30% takot sa multo. Pero ang multo ay may 70% takot sa tao. Kapag naging mabangis ang isang tao, ano pa bang laban ng multo? Huwag kang lalapit, sisiga ako. Kinakabahang sabi ng babaeng multo. Sa di kalayuan, bilib na bilib ang babaeng exorcist. Sobrang astig. Ngayon lang ako nakakita ng multong takot sa tao. Isa siyang matinding tao. Matuto kayong lahat sa kanya. Sabi ni Lian. Sa mga sandaling iyon, tumawa ako ng nakakakilabot. Tiningnan ko ang babaeng multo ng may masama at nakakatakot na tingin at sinabi, sige, sumigaw ka. Habang sumisigaw ka, mas lalo akong ginaganahan. Hehe, ang kinatatakutan ko lang ay hindi ka sisiga. Nang makita ito ng babaeng multo, lumingon siya para lumutang palayo. Mabilis akong sumugod. Tinutok ko ang kahoy na espada sa likuran ng babaeng multo.
Sa takot, mabilis na umiwas sa gilid ang babaeng multo. Masyadong malapit ang distansya. Kapag sinusubukan niyang tumakbo, inaatake ko siya. Hindi ko talaga siya binibigyan ng pagkakataon. Nagalit ang babaeng multo. Biglang humaba ang dila niya at inatake ako. Nagmamadali kong ginamit ang kahoy na espada para tagayin siya. Sa takot, mabilis na binawi ng babaeng multo ang dila niya. Kainis, kung hindi lang dahil suot ko tong espesyal na posas. Dudurugin kita. Hehe, hindi mo suot yan dati pero hindi mo naman ako naduraj. Muli, habang hindi ako nakatingin. Lumingon siya at lumutang palayo. Suminghal ako, 10,000 na sanang hawak ko. Sa tingin mo ba hahayaan kitang makatakas? Sabi ko, sabay habol kaagad. Kahit na lumulutang lang itong babaeng multo. Lalo na't may suot pa siyang espesyal na posas. Dahil doon, marami siyang kakaibang kapangyarihan na hindi magamit. Ilang beses pa nga akong bumilis. Muntik ko nang maabyutan ang babaeng multo. Sumunod din ang ilang exorcist sa likod para manood ng eksena. Habang hinahabol ko siya, tumatawa ako ng nakakaloko. Hindi ka makakatakas. Malapit na kitang maabyutin. Hehe, sa ganitong distansya, kahit ibato ko lang ang kahoy na espada, tatamaan ka. Takbo. Sige, takbo lang ng todo. Mas lalo tong nagiging interesante. Nang marinig ito ng babaeng multo, sobrang bigat na ng pressure sa isip niya. Sa simula pa lang, talo na siya sa akin pagdating sa pananakot. Tapos ngayon, ganito pa ako kasindak-sindak. At hinahabol pa siya mula sa likuran. Ginagamit ko pa ang mga salita para sirain ang kanyang psychological defense. Sino bang makakatiis nito? Sa wakas, malapit nang bumigay ang babaeng multo. Hindi na niya napigil ang sumigaw. Sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis akong sumugod. Direktang dinaganan ko ang babaeng multo mula sa likuran. Matapos naming gamulong ng 2 beses sa sahig. Pamwesto ako sa ibabaw ng tiyan ng babaeng multo. Isang kamay ang idiniin ko sa kanyang dibdib. Habang ang isa ko namang kamay ay muling sanay na kinuha ang sirang espada na gawa sa peachwood. At itinutok sa kanyang leeg. Pagdating ng ilang exorcist, nakita nila akong buong angas na nakasakay sa babaeng multo. Na matagumpay ko nang napasuko. Anong nangyari? Hindi namin naabutan. Napapadyak sa panghihinayang si Lian. Sabi naman ng babaeng exorcist. Siguradong napaka-exciting nun kanina. Ang tingnan nila muli ang babaeng multo. Umiiyak na ito. Huhuho, nakakatakot naman. Huhuho, anong klaseng tao ba to? Huhuho, gusto ko nang bumalik sa libingan ko. Sa mga sandaling iyon, talagang bumigay na siya. Kung alam lang niyang makakatagpo siya ng ganito kabangis na tao ngayong gabi. Hindi na sana siya lumabas pa. Minalas yata ako sa paglabas ko. Ako naman ay tuwang-tuwa sa mga oras na ito. 10,000 na naman ang nasa kamay ko. Ang dali namang kumita ng pera. Namula sa hiya sila Lian at ang iba pang exorcist dahil sa sinabi ko. Ang sakit talagang may kumpara sa iba. Wala man lang silang nahuling kahit isang multo. Samantalang itong isang tao, 2 beses nang nahuli ang parehong multo sa loob lang ng isang gabi. Dahil dito, lalo silang nahiya. Kung malalaman lang nila na wala man lang akong kapangyarihan. Hindi ko alam kung sa sobrang hiya ay tatalon pa sila sa ilog. Habang nangyayari ito, tila may naisip ang babaeng multo. Bigla niyang dinukot ang cellphone mula sa bulsa ng pantalon ko. Sa bilis na parang kidlat, may tinawagan siya. Agad namang may sumagot sa tawag. Hello, 911 po ba ito? Ako po yung babaeng multo na nahuli kanina tapos nakatakas. Pero ngayon, nahuli na naman ako nitong manyak na kriminal na to. Bilisan niyo pong pumunta rito. Bilis. Sobrang nakakatakot. Huhuho. Bilisan niyo. Natulala ako sa kakaibang diskarte ng babaeng multo. Bakit siya pa mismo ang tumawag ng pulis? Tatawag din sana ako ng pulis. Ngayon, mas maganda. Ang multo na mismo ang kusang tumawag. Si Lian at yung mga kasama niyang intern na exorcist. Halos sambahin na ako sa paghanga. Sobrang bilib na bilib sila. Ngayon lang daw sila nakakita. Nang maltong napilitang tumawag ng pulis para isuko ang sarili. Hindi na sayang ang punta nila ngayong gabi. Talagang namulat ang kanilang mga mata. Sunod-sunod na tumango ang iba. Pakiramdam nilang lahat, para silang sinampal ng katotohanan. Namulat sila. Hindi nagtagal. Yung mga spirit police kanina mula sa spirit police department. Mabilis na dumating sakay ng kotse. Unang bumaba ng sasakyan yung babaeng spirit police. Nang makita niyang ako ang nakadagan sa babaeng multo sa sahig. Agad na nagningning ang mga mata niya at sinabing, "Ikaw pala yan. Hindi ko akalain na hindi pa rin pala nakatakas sa'yo ang babaeng multo na to." Tiningnan ko ang babaeng spirit police at nakangiting sinabi, "Nalaman kong nakatakas na naman pala siya. Paano ko naman siya hahayaang gumala pa para gumawa ng masama?" Kaya kumilos agad ako, at sinupil siya. "Ang galing-galing niyo po talaga." Habang sinasabi niya iyon, lumapit din ang iba pang spirit police para tulungang pusasan ang babaeng multo. Sa mga sandaling iyon, para nang wala sa sarili ang babaeng multo. Tumingin siya sa mga spirit police at sinabi, "Hulihin niyo na ako. Anong ipinagmamadali mo? Di ba't tumatakas ka lang kanina? Nagmamadali na naman akong makulong. Tama na ang Saturday. Bilisan niyo na, dalhin niyo na ako." Galit na sigaw ng babaeng multo. Iniisip ko rin ang tungkol sa pera. Pero hindi ko naman masabi ng direkta. Kaya nagtanong na lang ako. Itong babaeng multo, paano niyo siya napatakas? Hinabol ko pa siya ng napakalayo kanina. Naglaban pa kami bago ko siya tuluyang nahuli ulit. Ang punto ko rito ay pinaghirapan ko ito. Dapat may bayad. Halatang hindi naintindihan ng babaeng spirit police ang punto ko.
Habang pabalik kami at binabantayan ang babaeng multo, naranasan namin ang insidente ng pulang sedan. Ang babaeng multong nakapangkasal sa loob ng pulang sedan. Kinuha ang isa sa aming mga spirit police. Nang maabyutan namin sila, halos naubos na ang yang energy ng lalaking spirit police. Aabutin siya ng 8 hanggang 10 taon bago makabawi. At itong babaeng multo, noong nangyari ang insidente ng pulang sedan, nakahanap siya ng pagkakataon para tumakas. Akala namin ay tuluyan na siyang nakatakas. Hindi namin inaasahan na mahuhuli mo pala siya ulit. Ang galing mo talaga, sabi ng babaeng spirit police habang sumusulyap sa babaeng multo. Ang tingin sa akin ng babaeng multo ngayon ay higit pa sa takot. Para siyang nakakita ng isang nakakatakot na halimaw. Nakita kong hindi pa rin nudge gets ng babaeng pulis. Kaya direct ako ng tinanong. Oo nga pala, hindi ko pa rin kasi naiintindihan iyang bonus system ninyo. Sa mga ganitong kaso, yung nakatakas tapos nahuli ulit, may bonus pa rin ba? Basta isang huli, katumbas ng isang bonus. Ay, oo nga pala. Tinulungan mo kaming makahuli ulit. Dapat ka naming bigyan ng isa pang 10,000 bonus. Nako, kahit walang bonus, ayos lang. Hindi pwede. Kailangang ibigay ang bonus. Kumuha ulit ang babaeng spirit police ng 10,000 at ibinigay sa akin. Sa huli, napilitan na lang din akong tanggapin. Dahil nakuha ko na ang pera, ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Kaya sinabi ko sa babaeng police espiritu, hindi ko na kayo patatagilan pa. Bilisan nyo nang ibalik ang babaeng multo at bantayan siyang mabuti. Sige, agad siyang kumuha ng posas para sa paa. At inihandang ikabit ito sa babaeng multo. Sinamantala ko ang pagkakataon para tanungin ang babaeng multo. Kapag nakatakas ka ulit, huwag mong kalimutang hanapin ako. Napasimangot ang babaeng multo. Hindi na ako tatakas muli. Kaya kalimutan mo na yang iniisip mo. Magpapakulong na lang ako habang buhay. Ba, nalaman mo na rin palang masarap makulong, ano? Pagkaalis ng kotse ng pulis. Napangisi ako. Sa isang gabi lang, nakahuli ako ng isang babaeng multo at kumita agad ng 20,000. Ang laki ng kitaan dito. Tumakbo pa palapit si Lian at sinabi sa akin. Grabe, ang galing niyo po, boss. Ikanaway ko ang kamay ko at sinabi. Pinakita ko na sa inyo kung paano, di ba? Ang sikreto ay, huwag kayong matakot, harapin niyo sila. Naiintindihan na po namin ang sikreto ninyo. Paghahandaan po naming pag-aralan itong mabuti. Kung ganun, gabi na rin naman. Mauna na ako. Pagkasabi ko noon, tumalikod na ako para umalis. Napakadaling kumita ng pera sa trabahong to. Naniniwala akong kahit wala akong kapangyarihan. Basta't kumpleto lang ang mga gamit ko. Hindi ako gaanong mahihirapan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sa may kanto, isang pulang sedan na buhat-buhat ng 4 na masasamang espiritu ang biglang lumitaw. Binangga ako nito mula sa gilid. Sa sumunod na saglit, nawala ako at biglang lumitaw sa loob ng sedan. Labis na ikinatakot ng mga exorcist sa likuran ko ang nasaksihan nila, model. Sabi ni Lian na namumutla, pulang sedan chair, ang multo sa damit pangkasal. Isa yang napakamabangis na multo. Bilis, tumawag kayo ng pulis. Kinuha ng multo sa damit pangkasal si boss. Nanginginig din sa takot ang mga labi ng babaeng exorcist habang sinasabi. Lagot na, sobrang nakakatakot ang multo sa damit pangkasal. Patay na si boss ngayon. Sa loob ng pulang sedan chair. Tumingin-tingin ako sa paligid. Tapos, tiningnan ko ang katabi kong nakasuot ng damit pangkasal. Sumimangot ang babaeng multo na may belo sa ulo at sinabing, Hoy, anong kailangan mo? Pati ba naman multo nagko-cosplay? Humalakhak ng nakakapangilabot ang babaeng multo at sinabi, Halika, ngayong gabi, magsasama na tayo. Biglang nagningning sa pananabik ang mga mata ko. May ganito palang swerte. Sabi mo, sabi nila, hindi raw niloloko ng multong Chino ang kapwa Chino. Sa sandaling iyon, medyo natigilan ang babaeng multo na nakapangkasal. Hindi ito ang unang beses na lumabas siya para manghuli ng mga lalaki at sipsipin ang kanilang enerhiyang yang. Ang mga lalaking nahuli niya noon, halos lahat sila ay sumisigaw at humihingi ng awa, o di kaya'y diretsyong hinihimatay. Pero itong lalaki ngayon, talagang nataranta siya. Naisip niya, kaya nagsalita siya, multo ako, alam ko. Oh, bakit? Wala. Saglit siyang hindi malaman kung anong gagawin. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Pero ako, wala akong pakialam. Ang iniisip ko lang, ang swerte ko naman ngayong gabi. Kakadiskubre ko lang na may reward pala kapag nahuli mo ang multong ng kidnap. Tapos 2 beses ko nang nagatasan ng parehong babaeng multo. At ngayon, may multo pang kusang lumalapit sa akin. At gusto pa niyang makipagsiping sa akin. Pagdating ng oras, pagkatapos naming magsiping, ire-report ko siya agad sa pulis. Para ipadakip ang babaeng multo na to sa mga taga-spirit police. Makakakuha pa ako ng 10,000. Makakalamang na, kikita pa ng pera. Aba, panalong panalo to. Habang iniisip yun, sinabi ko sa babaeng multo. Halika na, baby. Ako nang mag-aalis ng belo mo. Hindi ko na hinintay na mag-react ang babaeng multo. Hinablot ko ang pulang belo niya. At bigla ko itong inalis. Sa sandaling inalis ko yun. Isang napakaganda at perpektong mukha. Ang bumungad sa mga mata ko. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Grabe, ang ganda niya. Oval na mukha, malalaking mata. Mahahabang pilik mata na may kurbadong kilay. At dagdagan pa ng 2 sexing pulang labi. Siya na yata ang perpektong babae. Ang tanging kulang lang ay, masyadong mapatla ang mukha ng bride na multo.
Siyempre, ang kaput lang ito na sa mata ng iba ay kakaiba at nakakatakot. Para sa akin ay lalo pang nakadagdag sa ganda niya. Hindi rin inasahan ng bride na multo na ganito ako kasabik na alisin ang belo niya. Kaya hindi siya nakahanda. Anong ginagawa mo? Na pagkaalis ng belo, makikipagsiping ako sa'yo. Pero gusto mo pa ring makipagsiping sa akin. Sino ka ba talaga? Ngayon, may dahilan na siyang paghinalaan. Na baka isa akong cultivator. At posibleng isa pa sa mga pinakamalakas. Dahil maliban sa isang makapangyarihang cultivator, wala na siyang ibang maisip na dahilan. Sino pa kaya ang kayang maging ganito kakalma sa harap ng isang masamang multong tulad ko? At gusto pa niyang sakyan ang mga pamamaraan ko para pagsamantalahan ako. Ang tanging nasa isip ko lang ay pagsamantalahan ang babaeng multo. Pagkatapos ay ipagpalat siya sa premyo. Kaya sinabi ko, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Di ba't ang usapan, pagkatapos tanggalin ang belo, magsasama na tayo sa kwarto? Tapos ngayon, kung ano-ano na ang mga pinagsasabi mo. Ibig sabihin, hindi ka marunong tumupad sa usapan, no? Hindi sa hindi ako tumutupad sa usapan. Kundi dahil wala pang lalaking nang ahas na alisin ang belo ko. At lalong wala pang lalaki na nang ahas na makasama ako sa kwarto. Aba, yan ay dahil hindi mo pa ako nakikilala. Hihihi, ngayon, naalis ko na ang belo mo. Hinihintay ko na lang yung kasunod. Huwag mong sabihing naduduwag ka na. Sinong nagsabing duwag ako? Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Akala mo ba talaga hahayaan kitang alisin ang belo ko tapos ay sasamahan kita sa kwarto? Pamamaraan ko lang yan para manakit ng tao. Sino mang mag-alis ng belo ko, sisipsipin ko ang lakas ng buhay niya. Paano kung hindi nila alisin ang belo mo? Sisipsipin ko pa rin ang lakas ng buhay niya. Kung ganoon, sabihin mo nga sa akin. Anong pinagkaiba kung aalisin ang belo o hindi? Nag-isip ang babaeng multo na nakapangkasal. Walang pinagkaiba. E ano pa ang silbi ng prosesong yan na ginawa mo? Ang mga multong nananakit ay may kanya-kanyang pamamaraan at proseso. Kaya nilagay ko ang prosesong yan. Bakit? May problema ba? Kung ganoon, parte rin ba ng proseso mo yung pagsasama sa kwarto? At dahil mayroon ng ganyang bahagi, bakit ayaw mong ituloy natin? Tutal, naalis na rin naman ang belo. Gusto mo lang talaga akong pagsamantalahan. Ibang usapan na yan. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay kung profesional ka ba o hindi. Bilang isang profesional na multong nananakit ng tao. At dahil may sarili ka ng proseso para dyan, pwede bang hayaan mo naman akong biktima mo na maranasan yan ng maayos? Ang kailangan ko lang naman ay sipsipin ang lakas ng buhay mo. Bakit kailangan mo pa akong bigyan ng magandang karanasan? Ang multong nobya ay nagsisimula ng maging irrational. Napakunot ang noo ko. Ang habol mo ay ang enerhiya ng buhay ko. Tapos hindi mo man lang ako bibigyan ng magandang karanasan. Anong mapapala ko riyan? Isa pa, kung ayaw mo namang ibigay ang karanasang ipinangako mo, sana hindi mo na lang sinabi. Hay nako, hindi ka talaga profesional bilang isang multo. Basta, wala akong pakialam. Nasa loob ka na ng sedan chair ko. Kung anong gusto kong gawin, yun ang masusunod. Isipsipin ko talaga ang enerhiya ng buhay mo. Aba, mukhang nasanay ka nang nakukuha ang gusto mo ng libre, ha? Itong si ako, hindi ko kukonsintihin yung ugali mo ngayon. Magbabanta na rin ako, kung hindi mo ako bibigyan ng anumang pakinabang. Huwag kang umasang masisipsip mo ang enerhiya ng buhay ko. Ito ang unang beses na nakatagpo ng ganitong klaseng tao ang multong nobya. Galit na galit siya, malamig akong ngumisi at sinabi, ang enerhiya ay nasa katawan ko. Ikaw ang walang pagpipilian dito. Kung pipilitin mong sipsipin ang enerhiya ng buhay ko, magpapakamatay ako. Tingnan natin kung anong masisipsip mo. Wala. Tapos, kapag namatay ako at naging multo, ipagpapatuloy natin ang usapang ito. Biglang napaatras ang multong nobya. May pagkagulat sa kanyang mukha habang sinasabi, ganyan ka't hindi. Oh, ano na, sinabi ko nang may kabangisan. Nang makita niyang hindi ako nagbibiro, ang multong nobya naman ay tila hindi na alam ang gagawin. Bilang tao pa lang, napakayabang na ng isang to. Paano pa kaya kapag naging multo, hindi ba't mas magiging arogante pa siya? Sa pagharap sa isang taong hindi takot sa multo.